Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ilang minuto bago mag-alas 8 ng umaga, ay nasa hospital na sila. Nakakalula ang laki ng hospital. Parang isang hotel lang sa dami ng floor at pagiging moderno nito. Sa katunayan ay nasa 20 palapag sila ng gusali. Tinatagpo nila ang pediatrics cardiologist, team na siyang mag-oopera kay Jenny. Lahat ng tanong nila ay tungkol sa surgery. Ay ang mga ito ang sumasagot. Nakikita niya ang pamamaraan ni Jack, pero ngayon ay nakita niya kung gaano ito ka-businesslike at formal. Kahit foreigner ang mga kausap, hindi ito kakikitaan ng intimidasyon. Bago isasalang si Jenny bukas sa operasyon, dumaan muna sila sa ilang test para masiguradong handa na nga ang katawan nito. Matapos ang lahat ng iyon ay inadmit na sila. Mas pinili nila ito para mas masanay ang bata sa hospital. Nakakamanghalang na makita na ang bibo pa rin ang anak niya. Kahit noong kausapin ito ng child specialist na kasama sa team, alerto ang anak niya. Kahit pa hindi nito naiintindihan ang mga sinasabi ng kaharap. Bandang alas 12 ng hating gabi ay pinagbawalan ng kumain ng solid food si Jenny. Hanggang sa makatulog si Jenny, tahimik na tahimik lang silang dalawa ni Jack. Matapang ito pero ramdam niyang natatakot ito. Walang barakong ama kung anak na ang nakasalang sa peligro. Wala sana dito si Jenny kung hindi dahil sa akin. Minsan itong sinabi. Ayaw niya namang manisi. Walang magagawa ang turuan. Kahit na nga magkahiwalay sila, hindi ito ang tamang panahon na wala munang bangayan. Ang bigat ng pakiramdam. Ganoon din si Jack. Masaya itong nakipagnitian sa nurse na kumuha ng vital sign nito. Napakagaan ng aura ng anak. Naglalaro pa ito at si Teddy. Nilapitan niya ito at hinalikan sa bunbunan. Nakatingin lang si Noah sa kanila. Ang bagal kapag hinihintay ang oras. At iyon ang gusto niya. Hanggang sa tuluyan na silang umakyat sa floor kung saan gaganapin ang surgery. Habang papalapit ng papalapit sa destinasyon, pabigat ng pabigat ang loob ni Jade. Gusto nang kumawala ng mga luha niya habang nasa stretcher ang anak. Hawak nito si Teddy. Halos ayaw na niyang bumitaw pa sa kamay ni Jenny. Isang masuyo at matagal na dampi ng mga labis sa noo nito. Ang ginawa niya. Pigil niya ang pag-iyak. Ayaw niyang pabaunan ng luha ang anak. Hindi siya kumukurap hanggang sa tuluyang lumapat pasara ang pintuan. Parang isang bahagi na rin ng buhay niya ang naging sarado. Ang hirap para sa isang ina. Naisipin ang posibilidad na nasa kabilang paa ng anak ang nasa hukay na. Panghahawakan niya ang naging pangako ni Jenny sa kanya. Doon na tayo sa waiting area, Jade. Parang lantang gulay na napasunod siya sa wika naman ni Jack. Gaano kaya katagal? Depende. Wika naman ito. Huwag ka mag-alala. Our Jenny Carmela is a survivor. Ngayon niya na-appreciate na nandito si Jack sa tabi niya. May kahati siya sa kaba at takot. Hindi kagaya noon. Malalagpasan natin ito, Jade. Bukas makalawa. Masisilayan nating muli ang matamis ng ngiti ng anak natin. Pinalalakas ni Jack ang loob niya.
Sa ilang oras na lumipas, tahimik lang silang dalawa. Kapwa sila kinakain ng kanya-kanyang iniisip. Kung ano-anong posisyon na ang nagawa nila. Kung ilang pabalik-balik ng lakad at ilang buntong hininga ang pumuno sa buong silid. Nagiging maingay na lang ang silid kapag pumapasok na ang nurse, kada 1.5 oras para i-report sa kanila ang progress ni Jenny. Sa bawat beses na pumapasok ito, ay halos hindi na siya huminga pa. Habang nakikinig dito ay napapahawak siya na mahigpit sa edge ng upuan. Kulang na lang ay bumaon ang mga kamay niya roon. Sa ngayon po, your daughter is a fighter. Pero sila nagkatinginan ni Jack. May kaunting pag-alala. Pero napakahaba pa ng oras na bubunuin para sa komplikadong procedure. Malalagpasan natin ito, Jade. Naramdaman niya ang pagdantay ng palad ni Jack sa kamay niya. Napatungo siya doon. Sana nga, aniya na pasimpleng inalis ang mga kamay nito. Mahirap na ang masanay. Narinig niya na lang ang sunod-sunod na buga nito ng hangin. Na para bang may isang bagay na nagpapabigat sa loob nito. It's almost 2 o'clock. Hindi ka pa kumakain. Sino ba ang gaganahang kumain? Wika niya. Pero may bata sa sinapupunan niya. With or without appetite, kailangan mong kumain, Jade. Inayos nito sa maliit na mesa ang mga pagkaing inihatid ni Nurse Agnes. Habang tinititigan si Jack, na alagang-alaga siya. Naiisip niya kung paano kaya kapag nalamang buntis siya. Mas maging maalaga kaya ito. Yun ay kung tatanggapin nga nito. Kumain ka na. Inayos nito ang kutsara tinidor sa gilid ng plato na inilapit sa kanya. Bago ko makalimutan, isa pang container ang kinuha nito. Umalingaw-ngaw ang bango ng pagkain, nakasilid doon at napanunok siya nang makitang ang pinaglilihan niyang ampalaya ang laman. Napangiti siya kahit papaano. Sabi ni Manang Linda, nagpabili ka raw nito the last time na naggrocery kayo. Bigla namang tumibok ang puso niya. Para na rin kasing naglalambing siya sa asawa niya at ipinagkaloob naman sa kanya. Nangangarap na siya sa lagay na ito. Salamat. Tahimik na siyang kumakain. Hindi lang basta kumakain. Sobrang ganado niya. Mas masarap yata ang pagkain ngayon. Sa pag-angat niya ng mukha ay halos mabulunan sa na makitang titig na titig si Jack sa kanya. Hindi niya mabasa kung ano ang emosyon na nasa mukha nito. Tila may gusto itong sabihin pero nag-iwas ito ng paningin at bumuntong hininga. Jack is also bleeding inside. Natanong niya sa isip kung ano ang magiging reaksyon nito. Oras na malaman na may baby number 2 na sila. Sabihin ko na kaya. Ilang saglit ding nagkabuhol-buhol ang paghinga niya bago niya nahanap ang tamang lakas. Jack. Tumingin naman si Jack sa kanya. Umawang ang bibig niya para magsalita pero naagaw ang pansin niya ng mga figurang magkasunod na pumanhik sa loob. Jade? Mabibilis ang mga hakbang ni Alexa na yumakap sa kanya. Kasunod na pumanhik ay si Daddy Arthur. It was nice to see some familiar faces. Mas lumalakas ang loob niya. Tila may hatid na init sa kanyang sistema na makita ang mga ito. Pero nang muling tingnan niya ang pintuan, isa pang figura ang nakita niya. Automatikong tumahip ang kanyang dibdib.
Si Chloe. Jade, iha? Halos magkapanabay lang na sambit ni na Jack at Daddy Arthur. Inilang hakbang niya, niyakap ng dating biyanan. Si Alexa naman ay nakiyakap din sa kanya. Pero sa kabila ng init ng dulot ng dalawa, tila ng lamig ang pakiramdam ni Jade. May isang pagitan na nag-uumapaw sa puso niya. Nag-iinit ang sulok ng kanyang mga mata. Nakikita niya ngayon kung paano yakapin na mahigpit ni Chloe si Jack. Iniiwas niya ang paningin. Ayaw niya sa nakikita. Ayaw niya sa nabubuong idea sa utak niya. Na maaaring mahal pa nga ba niya ang dating asawa. Nahirapan ka ba masyado? Hindi naman. Ngumiti siya rito. Ganoon naman dapat. I'm sorry. Hindi ka agad kami nakasunod. Inalayo ni Sir Arthur ang sarili sa kanya. Tinitigan siya mabuti sa mukha. Natutulog ka ba sa tamang oras? Uncle, mas glowing nga ngayon si Jade. Jade? Si Chloe na lumapit sa kanya. Bago pa man makahuma ay niyapos na siya nito. I hope you won't get mad na nandito ako. Hindi maganda ang last encounter nila ng babae. But still, she couldn't find Igor in her heart anymore. Pwede itong dumalaw, huwag lang umasta kung sinong ina ni Jenny. Mas magandang nandito ka. I'm sure. Namimiss ka na ni Jack. Ayaw niyang tingnan ang mukha ni Jack. Dahil sigurado siya. Nagbubunyi ito. May mapagbubuntunan na ito ng init ng katawan. Masaya ba siya? Hindi rin niya gusto ang naging sagot niya. Maupo na po tayo. Yaya niya sa dating biyanan at kay Alexa. Sigurado siyang gusto rin itong masolo si Jack. Isa pa, alam niyang maraming tanong ang dalawa tungkol kay Jenny. Pansamantala niyang nakakalimutan ang mga kinakaharap na takot. Salamat po at nandito kayo. Kung saan-saan napunta ang usapan, sa gitna ng kabibuhan ni Alexa, ay hindi niya maiwasang huwag tapunan ng sulyap si Jack. Seryoso ang usapan nito at ni Chloe. Nagpapasalamat siya. Pumanik ulit ang nurse. The operation is over. Halos walang huminga sa kanila habang hinihintay ang sasabihin nito. Tila nabibingi siya sa malakas na pintig ng puso niya. Nais na niyang marinig ang susunod na sasabihin nito. How's the patient? Miss? Si Sir Arthur ang hindi nakatiis na magtanong sa kanila. The patient is safe. Doon na bumuhos ang luha niya. Napahagulhol siyang napayakap kay Daddy Arthur. Si Alexa ay panay ang hagod sa likod niya. May iba pang sinasabi ang nurse, pero hindi iyon malinaw na rumihistro sa kanya. Ang nasa utak niya ay ligtas na ang anak niya. Jenny is okay. Tinupad nito ang pangakong gigising ito para sa kanya. Iyon na yata ang pinakamagandang balitang narinig niya. Sana bumilis ang mga oras at makakasama na niya ang anak niya. Gustong-gusto na niya itong mayakap at mahagkan. Ang saya niya. Walang pagsisidhan. Pero nang napatingin siya sa gawin ni Jack, na tiyempong niyakap naman ni Chloe, may inggit na nabubuhay sa puso niya. Alam ng Diyos kung gaano kumikirot ang dibdib niya ngayon. Kung nagkataong silang dalawa lang dito, yayakapin kaya siya ni Jack, gaya ng pag-alo ng tatay nito sa kanya. Siguro nga, pero hindi niya alam kung ano nga ba ang mangyayari. Maraming salamat at ligtas na ang apo ko. Alam kong lalaban ang apo ko. Thank you, Jade. At hindi ka rin bumitaw. Wala sa isip na naidaitin niya ang palad sa impis na tiyan niya. Hayaan na muna natin ang papa mo
Baby, huwag muna natin silang guluhin. Ilang araw ding nanatila sa pediatric intensive care units si Jenny matapos ang surgery para mas close monitoring sa kondisyon nito. Jenny is a fighter. Ayon sa mga doktor, she recovered fast. Sa buong durasyon ay nanatili si Alexa sa tabi niya. Mas pinili nitong lumiban muna at si Sir Arthur na lang ang umuwi ng Pilipinas. I'll stay with them para naman may katuwang sa pag-aalaga sa pamangkin ko. Mas madalas na si Alexa ang nakakasalamuhan niya at bibihirang na pagsosolo sila ni Jack. Mas nagkakalayo sila. Mas mabuti para sa kanya. Gaya ng sinabi niya, hindi nila kailangan maging magkaibigan. And of course, naandun si Chloe. Ang kaibahan lang, naroroon lang ito, lihim na katabi ni Jack. Kaya siguro mahal ito ni Jack. Maganda na, supportive pa. Ilang araw pa ay tuluyang pinauwi ng doktor si Jenny. May kaunting salu-salo sa bahay. She woke up for us. Kasalukuyan siya naglalagay ng pasta sa plato niya nang marinig ang boses ni Jack mula sa kanyang likuran. Nasa dining sila habang nasa sala naman ang ibang mga kasamahan. Bibihira silang mapagsolo ni Jack. Inilapag niya ang plato sa lamesa at hinarap ito. May hawak itong canned beer sa kamay nito. Maraming salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Jade. Ama niya ako. Ngumiti siya ng tipi dito. Sa kanilingon ang anak niya na nasa sentro ng mga tawanan ng mga nakapaligid dito. Ang mabuhay ang anak niya ay sapat na. Sapat na upang mawala ang sakit na nararamdaman niya. Pero ito rin naman ang gumawa ng paraan para humaba ang buhay ni Jenny. Nang titigan niyang muli si Jack, wala pa rin kakurap-kurap ang mga mata nito. I guess, dito na nating sisimulan muli ang mga buhay natin. Nangunot naman ang noo ni Jack. Jenny, pagaling ka kaagad para makauwi na tayo sa lolo mo, ha? Dinig pa niya na boses naman ni Alexa mula sa sala. Anong ibig mong sabihin, Jade? Tila may tensyon naman sa boses ni Jack. Kapag nakauwi na tayo ng Pilipinas, dediretso na kami sa Cavite. Pwede kang dumalaw. Pero kung hindi, kung kailan mo lang gusto, gagawa tayo ng kasunduan, of course. Ikaw ang may pera, kaya kargo mo ang gamutan ng anak natin. Sabi ng doktor, siguro sa ngayon okay siya, pero wala makapagsasabi kung magkakaroon ng komplikasyon. Kahit ayokong may ugnayan pa tayo, kailangan ka ng anak ko bilang tatay niya. Pero tayong dalawa, babalik na tayo sa kani-kanin nating mga buhay. Ilang sandali rin ang lumipas na nakatitig lang si Jack sa kanya. Inaarok ang bawat salitang binibitawan niya. And you have decided this all on your own? Nang binalikan ng tamang huwisyo ay rumihistro kaagad ang inis nito sa mukha nito. Naging matunog ang pagbagsak ng canned beer sa mesa. Mabuti na lang at walang nakapansin sa kanila. Doon din naman hahantong ang lahat ng ito, hindi ba? Kailangan niyan tumbasan ang anumang ilalabas nitong tapang. Magiging matatag siya sa kung anuman ang gusto niya. Napahilot naman si Jack sa sentido nito. Alam na niyang hindi magiging madali, lalo at attached na ito sa anak niya. Pero handa siya para dito. Kailangan niya lang maging matapang. Hinugot niya mula sa kanyang bulsa ng palda ang isang nakatuping bond paper na may nakasulat na schedule kung kailan ito pwedeng dalawin ang anak. Basahin mo na lang. May kopya na ako niyan. Pinulot niya ang plato at pabaliwalang pumihit pabalik sa umpok ni na Alexa, kasama si Nurse Agnes at Aling Linda, na pinagkakatuwa ang mag-selfie kasama ang anak niya.
Papaupo na sana siya nang biglang nag-usap naman si Jack sa likod niya. Dalawa tayong mga magulang niya. Dalawa tayong magdidesisyon dapat para sa kanya. Napukaw naman ni Jack ang pansin ni na Alexa. Pati si Jenny ay napatanga sa ama. Matagal na akong gumagawa ng desisyon na mag-isa para sa anak ko. Nurse Agnes, baka pwedeng dalhin mo muna si Jenny sa taas. Nakakaunawang iniwan sila ng mga ito. Nag-iwan pa si Alexa ng nakakaunawang tingin sa kanya bago umakyat sa hagdanan. Hindi naman kita inaalisan ng karapatan sa kanya. Gusto ko lang bumalik sa dati ang lahat. Ilang saglit na naghari ang katahimikan sa kanilang dalawa ni Jack. Ganyan ka ba talaga kaatat na huwag ako makasalamuha para lang pag-aksayahan mo ng panahong gawin ito? Iwinagayway nito sa ere ang papel. This is beyond ridiculous. Naiintindihan mo ba ako, Jade? Bahala ka kung anong ibig mong sabihin. Iyon na ang pasya ko, Jack. Hindi ako papayag na muli kayong tumira doon sa ganung lugar. Naupo siya. Pakiramdam niya kasi ay nangangatog ang mga tuhod niya. Tinutukoy mong ganung lugar lamang yon? Doon lumaki ang anak mo. Sa squatter na yon. Doon kami nakahanap ng mga kakampi at karamay. Huwag mo namang maliitin ang lugar namin. Napabuga naman ang hangin si Jack. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Jade. Pero ang lahat ng pasya natin ngayon, maliit man o malaki, ay dapat natin ibigyan ng konsiderasyon si Jenny. Hindi ko minamaliit ang lugar na iyon. Sinasabi ko lang na hindi dapat yun sa kanyang environment dahil sa kalusugan niya. Dapat accessible sa hospital dahil gaya ng sinasabi ng doktor, hindi pa tayo nakakasiguro. May punto naman talaga si Jack. Wala siyang maibatong katwiran dito. Layunin lang naman niya na itago ang pagbubuntis niya. O kung malaman man ito, hindi ito maghihinala sa kanya. Pero bakit naman ito maghihinala na ito ang ama? She was overthinking again. Let's just meet halfway. Pakikinggan niya muna ang sasabihin nito. Hindi ako papayag na uuwi kayo sa Cavite nang hindi pa safe ang kalagayan ng anak natin. Nakahanda na siya magprotesta ngunit maagap nitong nadugtungan ang sasabihin. Kay Alexa kayo titira. Alam kong mas komportable ka sa kanya. And if you are still worried na makikita mong ang pagmumukha ko, susundin ko kung anong kagustuhan mo. Kung siya umuo o hindi rin ay umayaw. Paano ang kabuhayan ko? Parang nawawala na ng pasensya si Jack. Bibigyan kita ng pera. Umiling naman si Jade. Ayokong tumanggap ng pera mula sa'yo. Ni hindi nga siya humiling noong naghiwalay sila. Para sa anak natin. Mas naging marahas na ang buga nito ng hangin. Can't you at least, for once, kalimutan mo muna ang galit mo sa akin? Para kang batang naglilihi na hindi ko maunawaan. You are becoming too unreasonable. Lihim niyang naikuyom ang kanyang kamao. Naglilihi nga dahil sa kamanyakan nito. Ang dami pa sana niyang gustong sabihin. Pero mas pinili niyang manahimik. Tinitigan lang niya ito. Ayaw niyang makipagtalo. Ang mahalaga ay makaalis na sila ni na Jenny at ng baby niya.